Okay. Mag-share ako ng screen. So, ito i-share ko lang sa inyo mga kapatid para sakaling bigyan kayo ng opportunity sa mga churches ay mayroon kayong reserva na message. Okay. Before we go on, tayo po yung manalangin. Sa pagpatuloy ng aming pag-aaral ng iyong mga salita at kung paano kami, Panginoong Diyos, maging instrumento para kami ay pakain ng spiritual na pagkain sa aming mga kapatiran. Nahiling namin, Panginoon, ng iyong banal na espiritu na siyang magbukas ng aming puso't isipan na kami ay makaunawa sa mga bagay na ito. Maraming salamat sa iyong pagtugon nitong aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so malamang na ang ating speaker ay hindi na makakarating sa alauna hanggang 1:45 na klase ato 45. So ako po ay mag-share na lang sa inyo ng isang maiksing discussion tungkol sa mga vital elements na makikita natin sa Revelation chapter 14 verse 6. Okay. Sa aking message, ito ay pinamagatan kong the finisher. No? At ang key text nito ay Revelation chapter 14 verses 6 to 12. Pero this will only touch Revelation chapter 14 verse 6. So, ito po'y patungkol sa tatlong mga anghel or the three angels message na nasa Revelation chapter 14 verses 6 to 12. So ito pong sinasabi mga kapatid sa verse 6 from the New International Version. Then I saw another angel flying in midair, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. Now, tingnan natin mga kapatid itong message ng first angel. Actually, ang kabuuang message ng Revelation 14 ay natalakay ito sa previous Sabbath school lesson natin. So, most likely hindi na pagbigyan ng focus ang mga napaka-importanting elemento na siya po ang pinaka-key towards understanding Revelation chapter 14 verse 6. Unang-una yung tinatawag na the angel. No? Ang word na angel mga kapatid, ito'y nanggagaling sa salitang angelon. No? So, bubasa natin mga kapatid sa ang Revelation chapter 14 verse 6 ay nagtatalakay siya sa tinatawag na angelon. So, bakit po siya angelon? Dahil po
ang dalawang consonants na gamma, gamma, ang rule po sa Griego mga kapatid na pag ang gamma ay dalawa, no? Ang unang gamma is pronounced as no? Or sa atin sa Tagalog, pwedeng ang equivalent niya is nang. Abakadan, na abakada, igahai, lamanan ng o ng ng. So, ang ng is pronounced ng nang. Sa Korea, ang ng is pronounced as ng. So, kahawig din po siya sa Griego. So, ang alpha, gamma, gamma, epsilon, lambda, omicron, at nu, yun po ay pinopronounce hindi as agegilon, kundi angelon. So, yung first gamma ay nagiging inji siya. So, siya po ay po-pronounce as angelon. So, yun po ang Griego na salita sa kung saan translate po as angel. Ang kahulugan nitong angel mga kapatid is a messenger. Messenger. So, angelon is a messenger. At yun po ay nangangahulugan din ng human messenger. Si John the Baptist is also called angelon. Okay. So, siya po ay isang messenger. So, dito, malalaman natin mga kapatid na ang bayan ng Diyos or God's people in the last days is also called messenger. Meaning to say, ang bayan ng Diyos, kumbaga sa Bisaya pa ang tawag nito ay katauhan sa Diyos, no? Pero sa Tagalog ay ano po siya, ang tawag ay bayan, no? Bayan. Na ako pa bago pa lang sa Manila, parang it was awkward for me na pag sinabing God's people, tatawaging bayan ng Diyos. Kasi hindi ako sanay na ang God's people ay bayan ng Diyos kasi ako naman po ay Bisaya. So katauhan sa Diyos. Pero sa Tagalog, sa Tagalog, ito po yung tinatawag na bayan ng Diyos. No, sa Bisaya, katauhan sa Diyos. Okay. Now, ang human messengers ay ang katauhan sa Diyos o ang bayan ng Diyos sa katapusan ng mga panahon. Now, makikita natin na ang messenger ay hindi lamang nagtumutukoy sa tinatawag spirit angels na messengers din ng Panginoon, kundi ito po ay pwede rin tawagin human messenger. So, by application or representation, ang angel po dito mga kapatid ay ang bayan ng Diyos. The angelon of Revelation chapter 14, verse 6 to 12. Now, ang bayan ng Diyos, ayan po din ay sinasabi nating the true church of God. Ang tunay na iglesia ng Diyos. Okay? Bayan ng Diyos. So, yan po ang elemento ng angel na ibig sabihin. Now, kung ating babasahin muli mga kapatid, ang sabi dyan na ang angel na ito ay may pabalita na para sa buong mundo. No? Para sa buong mundo. So, yung pabalitang ito ay ang mensahe na dinadala ng bayan ng Diyos.
Sabi nga ni Ellen G. White sa Acts of the Apostles, the Church of God is God's appointed agency for the salvation of men. Okay, so dito mga kapatid, no? Ang Angelon, human messengers, ay sila po ay yung tunay na bayan ng Diyos. Okay? So, tulad ng nasabi ko na, sabi rito, the Church of God is God's appointed agency for the salvation of men. It was organized for service, and its mission is to carry the gospel to the world. So, kung makikita natin dito mga kapatid, ay malinaw na ang bayan ng Diyos ay mayroong worldwide organization. So kung ang kung ang kinakabibilangan ng isang Kristiyano ay hindi worldwide organization, hindi yon ang tinutukoy na bayan ng Diyos. Kasi po, malinaw na malinaw ang pagkasabi sa Revelation chapter 14, verse 6, na ito po ay nagdadala ng pabalita sa buong mundo. Hindi po locality. Naririnig natin na ang mga churches ay dapat localized, no? Localized. Now, kung localized po ang mga churches, paano po ito makapagdala ng mensahe sa buong mundo with a united effort and with a unified truth? Kasi po pag mag-individualize, local for local, there is a possibility na magkakaiba yung tinatawag mensahe, no? Malalaman natin na ang mga evangelical churches who espouse localization of churches or operation ng mga churches ay hindi po sila nagkakaisa, no? Hindi po sila nagkakaisa. So, dahil hindi sila nagkakaisa, it would be impossible for them to preach the full gospel, no? Or the full message na itinuro sa atin ng Panginoon. So, isa iyan sa mga matatawag natin na tanda, no, ng isang tunay na iglesia, ang pagiging universal. Ika nga ng iba, Katoliko. Okay. Now, sinabing Katoliko, hindi po yun ang Roman Catholic Church. Yung po ang ibig sabihin yan is there is that aspect of universality, no? Universal, meaning to say worldwide. Okay? So ang bayan ng Diyos ay worldwide. Okay? So dito naman sa second point na pwede nating i-emphasize mga kapatid ay yung tinatawag na yung the message, no? Ang mensahe. Kanina yung angel, the messengers. Siyempre, pag messenger, mayroong message. Okay. So, ano po ang ibig sabihin ng mensahe? Okay. So, review po tayo na ating natutunan sa Greek, no? Sa Greek po, ang message is translated from the Greek word euangelion. Okay? Euangelion ay onion. Sa mga sa mga nagbabasa nito, yung mga hindi talaga masyadong nag-i-emphasize ng pagbabasa ng ng Grego, binabasa nila ito sa salitang sa sistema ng English. Okay.
So pag binasa natin ito mga kapatid na epsilon, okay, makita natin dito na epsilon at saka epsilon or epsilon ay mapapansin natin na dalawa siyang vowel na magkasunod, pero ang tawag sa kanya sa Greek ay diphthong. Pagka sinabing diphthong mga kapatid, yun po ay dalawang vowels na ipo-pronounce mo siya as one. Katulad nitong epsilon at saka epsilon, ang pag-pronounce nito ay isang sound lang, no? Ang pronunciation niyan ay U. Katulad ng pagpo-pronounce mo ng Europe. Okay. Ang Europe sa ibang pronunciation ay Europe. Okay. Ang iba naman ay Europe. Ang iba ay Europe. Pero nagkakaisa sila sa first two letters na E at saka U. Sa Greek naman, ganun din. Ang E or epsilon at saka epsilon. So, yun po ay po-pronounce din as U. So, kung isi-separate natin dito mga kapatid, ang U, isang pronunciation, at yung natutunan natin kanina na angel, okay, angel, okay. Then we have also the Leon, okay. Bakit separate ang pag-pronounce ng Leon? Dahil po hindi siya diphthong, okay. So hindi siya mapopronounce as one, no? Kasi hindi diphthong. Okay. So pero ang mga nagbabasa nito ng mga English, pinopronounce nila as Evangelion, no? Evangelion. No, dahil nga pinopronounce yan sa English way. But if you pronounce it in the Greek way, no, yung sa Greek talaga ay parang grade 1 lang, no? Or kinder pa. Okay? So it is pronounced as Euangelion. Euangelion. Pag English, Evangelion. Okay. Yun ang English na Greek. Okay. Itong isa naman, ang tawag naman dito is Ionion. No? Ionion. Yung A or alpha at saka I or iota is a diphthong. One sound, kaya ang pronunciation sa kanya is I. No? Sinundan po siya ng omega, no, iota, omicron at no. So, ang mga English din, ang pronunciation nila nito as ionion. Okay. Parang Tagalog lang, ano? Ayun yun. Okay. So, ionion. Pero, yun po, pag binasa mo sa English, ayun yun. Diba? Evangelion, ayun yun. Kung English. Diba? Pero dahil Greek naman, so basahin natin sa Greek na parang grade 1 lang, no? Evangelion, Ionion, Ionion. Kasi omega, no, iota, at saka yung omicron, at saka no. So we have the two words ay Euangelion, Ionion. Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, gospel everlasting. Okay. Gospel everlasting or gospel eternal. No, para bagang ano, no? O baga sa Bisaya pa, balik ko out man, no? And it does not make sense na mayroong gospel everlasting. Okay, sa Greek mga kapatid, pwede ang magburo baligtad. Pero hindi nawawala ang sense.
Pero pag i-translate mo sa English to the literal arrangement of the words, ay magiging hindi na po siya wala na po siyang hindi siya sensible. Okay. Wala naman pong gospel eternal. So ang pag-translate mga kapatid, you have to see to it na ang mga salitang Grego pag translate mo sa English ay mayroon siyang sense. So it is not a violation of the Greek syntax pag transpose mo siya mga kapatid, no? So unahin mo yung everlasting at isusunod mo yung tinatawag na gospel. So aionion, euangelion, kumbaga, no? So yung translation niyan which makes sense ay everlasting gospel. So what is everlasting? It is the gospel. Okay. So makikita mo dito mga kapatid na yung adjective ay nagde-describe po siya sa tinatawag dito na euangelion or gospel. So ano po yung tinamaan ng description? Yung gospel. Okay. Kaya makikita mo dyan na on, no? Omicron, no, which is a sign that this is in the accusative case. Accusative case mga kapatid, ang ibig sabihin yan ay siya po yung tinatawag direct object, no? But anyway, wag po tayong mag-discuss about mga cases kasi ngayon lang is to identify the word at saka at least mabigyan natin ng just full pronunciation. So we have euangelion, aionion. Ang ibig sabihin po niyan mga kapatid ay yun po ay everlasting gospel. Okay, nandito inilagay ko pala yung transliteration. No? Anong kaibahan ng transliteration at saka translation? Ang translation ay yung katumbas na salita sa English o sa ating dialekto o sa ating wika. Yun po ang translation. Ang transliteration naman, ang ibig sabihin yan, katumbas na letra. Okay, katumbas na letra. Ay for example, epsilon. Ang katumbas niya na letra ay E. Okay. Then we have the epsilon. Ang katumbas naman niya na letra ay U. Sana mana ukwan. Okay. Ang alpha naman, ang katumbas niya na letra ay A. Or sa Tagalog, A. Yung gamma, ang katumbas na letra ay G. Gamma. No, G. Okay. Gagi, gogo. Kumbaga sa Bisaya pa. Okay. So sa English, G lang. No? Wala namang judjo sa English. Okay. So yun po ang tinatawag transliteration. Epsilon for E, epsilon for U, alpha for A, etc. So, ngayon po, na-review na po tayo sa ibig sabihin ng translation at saka transliteration. So, in order to be able to read the Greek word, kung hindi ka naman marunong magbasa ng Greek, mababasa mo pa rin ang Greek sa katumbas nitong tinatawag transliteration. Okay? Like for example, hamartia, no? Pag wala kang knowledge sa Greek alphabet, hindi mo yan mababasa. Pero kung iyon po ay nakatransliterate na,
mababasa mo na. Okay. May mga words na may mga letter pala sa Greek na pag transliterate mo sa English, dalawa. Katulad ng theta. Okay. Theta. No? Ang theta, okay, isang literal lang yan pag isinulat. No? Pero pag transliterate mo, dalawa na siyang letra. Nagiging TH na siya. No? Katulad ng theos. Okay, theos. Usually, pag pronounce natin yan ng English way na pagka-pronounce, yun po ay magiging theos. Kaya yung nagbabasa, like for example, sa Greek, John 1:1, ay binabasa nilang theos, theon. Okay. Pero, yun po, pag binasa sa English. Pero pag binasa mo siya sa sa Greek, hindi po siya theos. Hindi rin po siya theon. Kundi ang pronunciation niya is theos at saka yung accusative form ay theon. Okay, theon at saka theos. Okay? So yun po ang mga rules mga kapatid, no? So naalala ko lang yung two letters sa English pero one letter lang sa Greek. Kasi naalala ko mga kapatid na mayroong nakipagdebate kay kapatid na Camacho tungkol po sa tunay na relihiyon. Sabi niya talagang ang Baptist kasi nababasa talaga letra for letra. Okay. So binasa niya yung Baptist, yes. Okay. Now ngayon, wala naman siyang alam sa Greek. Nagkukunyari lang na may alam yung Baptist na yon. Hinati niya yung TH. Hinati niya yung TH na equivalent ng theta. Okay. Tapos pinutol niya, ginawa niyang Baptist. Okay. So, sabi niya, yan, mababasa, litra for litra sa Grigo ng word na Baptist. Baptist kasi pinutol niya yung doon, yung theta. Kaya, importante din na mag-aral ng Grigo para hindi tayo naluloko ng mga hindi naman marunong sa Grigo pero gumagamit ng Grigo para kunyari ay sila ay marunong. No? Okay, salamat. So, again, we have here everlasting gospel. Anong oras na ba? Okay, pagka 12:55, i-remind nyo lang ako mga kapatid para hindi tayo tumagal. Kasi ito lang naman ay pa-review lang. No? Okay. So, we have everlasting gospel or kung sundan natin ang arrangement sa Greek, gospel everlasting. Okay. So anong gospel ito? Ito po yung the good news of salvation. Ito po ang magandang balita tungkol sa kaligtasan. Ito po ay kumakapit sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16, Acts chapter 4, verse 12. Ay patungkol sa ating Panginoon bilang isang tagapagligtas. Mababasa natin sa John chapter 3 verse 16 ang mga salitang soein at aionion. No? Ang soein mga kapatid ay yun po ang ibig sabihin. Sinong nakakaalaala sa inyo dyan? Ano po ba yung tinatawag na soein? Or
Sa kanyang ano na Life. SOA. Okay. Life. Life. Okay, life. So this is life everlasting Life daw. or everlasting life or Hindi naman eternal Hindi life. naman magatod ako ni Lola na may kung na mang nala. The word aionion is everlasting or eternal. So we have this aionion, which means a life everlasting or eternal life. So ang good news is that when we believe in the Lord Jesus Christ, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. So ito po ang mensahe, no? The gospel, the eternal gospel. Pero kung ito po'y papalawakin natin mga kapatid, no? Papalawakin natin ang mensahe mga kapatid. Actually, the gospel is all inclusive, no? Bakit po? Yun po ang nagre-refer doon sa preaching or sa message mismo ng ating Panginoong Hesus. Okay. Maraming nagsasabi na the 28 fundamental doctrines ay hindi po gospel. Ayon po ay mga kapatid, yun po ay sharing a partial knowledge of the gospel, no? Because the 28 fundamental beliefs mga kapatid is a real and full gospel. Kasi naintindihan lang nila na yung gospel is about the Lord Jesus Christ na ipinako sa cross, nagbigay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. But the truth is, from the standpoint of the gospel of Revelation chapter 14 verse 6, it is all inclusive. And since the gospel is about the preaching of the Lord Jesus Christ, it includes the full gospel. And ang 28 fundamental doctrines mga kapatid, mapapatunayan po natin na yan po ay gospel of the Lord Jesus Christ. Na yung 28 fundamental beliefs ay yun po ay turo ng ating Panginoong Hesus. So, but we do not have time for that, no? We just want to deny the proposition or the claim that the 28 fundamental doctrines is not the gospel. Mali po yan. Ang masasabi po natin na yun po ay paglalahad ng partial lamang na kaalaman kung ano ang ibig sabihin ng the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. So, yun po mga kapatid, ang tinatawag na euangelion aionion. Okay, let's go to the third one, which is the mission, no? The mission. Ang mission. So ano ang mission, no? Kung ating babasahin, ito po ay nanggaling sa salitang euangelisai. Euangelisai. Okay. Euangelisai is transliterated as siyempre euangelisai pa rin. No? Hindi naman may iba yung pronunciation dyan. Nagkaiba lang ng forma ang letra, no? Kasi transliteration siya, no? Euangelisai. Now, ang ibig sabihin niyan mga kapatid is to preach ang pagpangaral, no? So ang mission natin mga kapatid ay yung pangaral, no? Pangaral, no? Kaya hindi lang po tayo chaplain, we are also preachers, no? We are also teachers, no? Sabi pa ng ating kanta, ng ating school song, no? With such a great army of chaplains, preachers,
teachers are moving on. Okay? So, yung Gilisay is to preach. Ang ibig sabihin yan, to preach. So that's our mission. And when we talk of the coverage, of course, ang coverage natin dito ay Epitates gaze. No? Epitates gaze. Okay. Ang ibig sabihin yan, mga kapatid, ay on the earth. Okay. Hindi lang po na ang mission mo sa pangangaral ay yung kung saan nandoon ka lang, no? Kasi ikaw po ay mayroon ding, dahil ikaw ay part ng iglesia ng bayan ng Diyos, ay you also have a part to preach in the other parts of the world. Kaya po tayo, mga kapatid, ay nagbibigay ng ating tithes and offerings, at yun po ay naakyat sa ating mission. Tapos a portion ay inaakyat sa union, a portion ay inaakyat sa division. Tapos sa general conference, then nandoon po yung look, parang tinitingnan nila kung ano ang may urgent needs, ano may long-term needs. Doon ang pera natin, mga kapatid, kahit a fraction na lang yan, of a single centavo ay nakarating doon. Then it is allocated, no, sa iba't ibang parts of the world. So we also become a partaker of the mission of the whole church. Okay, habang tayo gumagawa sa ating local church. So ganun po ang programa natin, that spells unity in the body of our Lord Jesus Christ. Kaya hindi lang po, hindi talaga localized ang iglesia, no? It is organized for mission, and it is organized for service, sabi ni Ellen G. White, and its mission is to carry the gospel to the whole world. Okay, so on the earth, Epitates gaze. Okay, long A po yung eta, mga kapatid, eta, no? Hindi ita, eta. Kaya taste gaze po siya, no? Epi, no? Epitates gaze. Okay, so we have the epsilon, sa mathematical pronunciation pi, pero we pronounce it as P, then iota, then the tau, the eta, then the sigma, then the gamma, eta, and sigma. No? So, ito pong sigma, ito po yung tinatawag na final. No? Nasa dulo kasi siya eh. No? Final. Kumbaga sa Hebrew pa, final. No? Okay. So, yun, mga kapatid, no? Ang translation niya ay on the earth, no? Is the article for earth, which is base. Okay. So, ayan po, mga kapatid. So, ang strategies, okay. Ano bang mga strategies dito, no? Kung titingnan natin, of course, ang strategies that's just employed by the church is literature ministry, no? Literature ministry. We have the medical ministry. We have the education ministry. So, yun po, mga kapatid, no? Literature ministry, medical ministry, and education ministry. Okay. So, ito, mga kapatid, ay sinusundan din ito ng limbs. Kasi po, we are, tayo po support group, no? Tumutulong po tayo sa simbahan or sa ating iglesia as a support group. Kaya nga ang tawag sa atin ay chaplains and church pastoral assistants. Dahil ang ating purpose ay mapagaan ang gawain ng ating mga pastor, no? So hindi po tayo pa-burden
kundi tayo po yung tumutulong na gumaan ang burden ng ating mga pastor. Kaya po, para mabawas-bawasan ang burden, ang Logos Institute of Missions and Biblical Studies or Logos College of Missions ay may programa na magtayo ng 60 churches mula Apari hanggang Hulo. Yan po ano lang naman mga kapatid, description. Kasi kilala yon sa Apari hanggang Hulo. Ibig sabihin, from the northern point of Luzon to the southern point of Mindanao. So from the northern point to the southern point, there is a distance of 3,517 kilometers. Okay. And sa 3,517 kilometers, that is approximately 60 kilometers. No? 60 kilometers. Ibig sabihin, 60 times 60 kilometers is 3,600. So yung 3,517 kilometers ay 60 na po yan, 60 points. Okay. Kaya tayo ang magtatayo ng 60 churches, no? 60 churches, one church for every 60 kilometer. So, yun po ang tinatawag nating Ekaleo Community Centers. Okay. Na ang ating Ekaleo Community Centers ay mayroon po yang programa for literature ministry. Okay. Dahil itatayo po natin ito sa tulong ng aklat ni Doc Radja na ang title ay You Are Destined for Greatness. At hindi lang yung aklat na yan ng ating ginagawa na ngayon, no? Only we have a new publication. Sinong nakakaalam ng kung ano ang publication na ito? Mayroon bang nakarinig na kung ano itong bagong publication na ating ilalabas? Lifestyle Medicine po, Doc, magazine po. Healthy lifestyle. Okay, the journal, no? The College Journal of Lifestyle Medicine. Okay, ang gagaling ng ating mga writers dyan, no? Mga freelance writers natin. Hindi basta-basta, no? Mayroon pang poem, no? Poem na about COVID, no? So mayroon ding nagsulat about colors. So yan po ang ilalabas natin mga kapatid, no? Of course, ang magazine na yan ay full color din, no? Talagang ang mga papel niyan mga kapatid ay first class. Wow. C2 is basta C2 is tapos 80 pounds. 80 pound coated na glossy paper, no? Na talagang napakaganda siya mga kapatid yung papel, no? Pag dumapo yung langaw, talagang mai-slide, no? So, yan po ang ating papel sa ating journal. Excited na ba kayo mga kapatid? Dapat excited na kayo, no? I-discuss natin through sponsorship. So we are also doing literature ministry with our magazine, with our book, You Are Destined for Greatness, para tayo po ay makapagpatayo ng ating project na 60 churches, one for every 60 kilometers from Apari hanggang Hulo. Okay. So in that way, makakatulong tayong mapagaan-gaan ang ating ang gawain ng ating mga pastor. Bakit po? Sino bang magiging pastor ng ating 60 churches
yung graduate din po sa LIMS. Parang walang gustong magpastor eh, walang amen eh. No? Parang, no? Amen po. Parang Wala gusto yun. lang ni Caribbean. Amen. Siya palagi sa Boracay. No? Amen. Diyos O, ko yan. ayaw mag-transfer eh. Na-transfer na nga doon kay bukas. Nice Okay, na po, so, Dok. yan po mga kapatid, no? Ang ating ano dyan, ang ating headquarters ay mayroong farm resort, no? So, ang ating resort manager, sino nga yung resort manager natin? Si Ka Alfred, no? Amen ba, Ka Alfred? Parang ayaw din. No? Amen po, Dok. Kaya ano, okay. Tapos siyempre meron tayong laundry dyan eh. Laundry, no? Etc. Okay, so yun naman po ay ang ating ministry. Dahil ating gustong matulungan ay ang ating mga pastor na mapaggaan-gaan. Okay, so we have the medical ministry, no? Ito rin po ba ay gagawin ng LIMS? Yes. Kaya nga mayroon tayong LIMS International School of Lifestyle Medicine na pinapangunuhan ng ating Executive Director, Dr. Aris Dapat. No? So, yun po ang ating mga programa. At ang ating School of Lifestyle Medicine, ito po yung departamento na magpapalabas ng ating the College Journal of Lifestyle Medicine. Yung ating journal, no? So, pag nilabas natin ang ating journal, so yun po ay nakakapit pa rin sa ating pagtulong sa ating mga pastor na gumaan-gaan ng kanilang ng kanilang gawain, ng kanilang mga burden. Bakit? Pag na-dispose natin yung first 3,000 copies, mga kapatid, no? First 3,000 copies, ang tithes and offerings niyan, mga kapatid, ay ang tithes niyan ay 30,000. Ang offerings diyan ay 15,000. So that is a total of 45,000. At yung pinaka-schedule na ipadala natin sa Southern Mindanao Mission. So kahit na lang sa napaka-fraction ng ating naipadalang tithes and offerings, ayun po ay makakatulong na rin, no? Makakatulong na rin sa ating mission sa Mindanao. So then we have the School of Lifestyle Medicine. Okay, Education Ministry. Yun na natin ginagawa eh. Kaya di ba isa sa ating mga values ay sinong nakakaalaala sa ating values? Yung, core values. Yung number 1 sa ating core values, ano po yun? Kalimutan. Parang wala eh. No? Siguro isama natin. Ano? Ano po? Christ-centered education. Very good. Meron kang 5 points. Yes. Wow. Thank you, Doc. Excuse me. Ang utang dapat. Okay. So yun pa, mga kapatid. Hindi ko na yan dahil understood na po yan. So yun po, no? Christ-centered education. Then we have, ayan, hanggang dyan lang naman pala yung ginawa kong slide. So, tamang-tama lang din kasi yung iba ay tulog na yata eh.
No? Wala Gising pa po po, Doc. Nakikinig kami, Doc. Gising pa, Doc. Nakikinig lang kami, Doc. Kinig lang. So, yan naman po ay ano lang, pa-review lang mga kapatid para Pero malaala natin. Yung iba ay nakalimot na sa kanilang Greek, no? Kasi matagal-tagal na rin eh. Last year pa tayo nag-discuss eh. Ang gandang pakinggan, Doc. Maraming matutunan. Okay, so thank you very much. At break po tayo mga kapatid habang hinihintay natin si Doc Aris sa kanyang patuloy na pag-discuss sa Pauline Missiology. Break for 6 minutes for our personal necessities.